Alam ba natin na pwede nating utusan ng Diyos? Amen! Nauutusan natin ng Diyos. Amen! Imagine tayo ng mga anak ng Diyos narito sa lupa. Ang nasa langit ay ang Diyos. Pero nauutusan natin siya. Amen! Paano? Mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. O, di ba pinagagaling tayo ng mahal na Panginoon? Mahal na Panginoon, pagpalain mo ako. O, di ba pinagpapala tayo? Mahal na Panginoon, ingatan mo ako. Iniingatan tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Yung tatlong bagay na yan na natatanggap na natin, physical blessing, material blessing, and financial blessing, nauutusan natin ang mahal na Panginoon. Ngayon, higit natin siyang kailangan, dapat tayo po'y laging puspos ng Espiritu ng Diyos. Amen! Yun ang sabihin natin sa mahal na Panginoon tuwing meron tayong gawain ng Wednesday, Friday, and Sunday. Mahal na Panginoon, napakahalaga na madama ko ang presensya mo, puspusin mo ako ng Espiritu mo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya kailangan natin palagi yan. Amen! Hindi lang dito sa ating gawain, pati sa ating mga bahay. Amen! Siguro naman, nagpupuri kayo sa bahay nyo bago kayo aalis, pupunta sa trabaho. Parang konti ang sumagot ng amen, ha? Yung mga nag-aaral, siyempre, nagpupuri din. Amen! Yung hindi nagpupuri, wala naman pala eh. Ibig sabihin, lahat tayo ay nagpupuri sa Diyos. Amen! Kaso nga, base sa oras kasi, maaari siguro iba 30 minutes lang. O di kantahin mo na yung the goodness of God. Pag napuspos ka, sigurado na yon. Amen! O pag may gagawin ka sa umaga, sa tanghali, sa gabi, ang kantahin mo na lang kagad, I live for Jesus day after day. Amen! Pag nakasampung ulit yan, equivalent to 10 minutes na yon. O kung 30 minutes ang prayer mo, o di lahat ng solemn song, kantahin mo na. Yung alam mo. Amen! O pag maabang oras mo sa pagpupuri, 1 oras, good. 2 oras, very good. 3 oras, very, very good. Pag 4 na oras, ay sabi ng iba, sobra na kayo sa langit. Hindi ba rin? Pag sumobra, langit pa rin. Amen? Imagine sa pagpupuri lang, pag ikaw ay sumobra sa pagpupuri, nadama mo ang presensya ng Diyos, yan ay pagpapala na. Amen! Lalo na kung nagtatapat ka, sabi nga ng ating beloved preacher, yung pagbibigay natin, talagang mahagandang halimbawa yan. Tithes and love offering. Nagbibigay tayo ng tithes and love offering dito sa ating gawain. Amen! Yung ating mga loved ones, pag pinadadala natin sa Pilipinas o saan mang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ang nangyayari, nagiging sacrificial giving. Amen! Kasi pag ikaw ay nandito sa ating gawain, binibigay mo yung tithes and love offering mo, praise the Lord, dahil dito ka dumadalo, dito ka kumakain ng salita ng Diyos. Amen! Ngayon sa Pilipinas, pag pinadala mo na yon, yung financial support mo sa loved ones mo, o sila naman ang bahala doon, magbigay ng tithes and love offering. Amen! Sacrificial giving, pero ang sabi ng Biblia, ang dungawan ng langit ay hindi na masasara. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya ngayon, pagbibigay natin sa mga baguhan, ayan ay challenge. Amen. Kaya nga sabi, subukin ninyo ako sa bagay na ito. O tingnan nyo, ang mahal na Panginoon nagpapasubok. Amen. Nauutusan natin ang mahal na Panginoon, pero tayo na nandito, sinusubukan niya kung gaano tayo katapat na naglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya nga sabi natin mga pastor, dapat ang ating pag-ibig sa Diyos ay 100%. Amen!
Kaya kung ikaw ay tumatalo ng Wednesday, Friday, and Sunday, parang kumakain ka ng umaga, tanghali, gabi. Nakakadalo ka kasi. Pag dumalo ka pa ng Bible study, ano na yun? Only rice, only soup. Pag lagi ka nakakadalo, only blessing na ang ibibigay ng Diyos. Amen! Subukan mo mag-absent ng Wednesday. Wala. Gutom ang kaluluwa mo. Subukan mong mag-absent ng Friday. Nako, magugutom uli ang kaluluwa mo. Pag hindi ka pa dumalo ng Sunday, delikado. Hihina ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen! Kaso yung iba, dumadalo lang only. Only rice lang. Dagdag lang, Only soup. Dagdag lang. Papayag ka ba ng matatanggap mong pagpapala sa Diyos ay puro dagdag? Dagdag. Kung nabawasan, bawas dagdag. Kung nawala ang paglilingkod mo sa Diyos, magiging backslider ka na. Kasi lalamig ka na Aagawin ka na ng kaaway. Amen! Pero pag mainit ka na naglilingkod sa Diyos, ang kaaway di makakalapit sa iyo. Ang demonyo Satanas di makakalapit sa iyo. Dahil mainit ka na naglilingkod sa Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Sa ating mga binamahal na mga kapatiran, mautusan natin ang Diyos. Mabasa natin muna yan sa Isaiah chapter 45 verse 11. At sundan natin sa Isaiah 44 verse 22. At dito tayo sa mahaba-habang konting bersikulo sa Mateo 5:3 hanggang 14. In the book of Isaiah, chapter 45, verse 11, Thus said the Lord, the Holy One of Israel, and His Maker, ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands, command ye me. Sa wikang Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Banal ng Israel, at may lalang sa kaniya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, mag-utos kayo sa akin. Amen! Everybody say praise the Lord! Sino na nakapag-utos sa mahal na Panginoon? Taas ang kamay. Lahat naman pala tayo nakapag-utos na sa Diyos. Amen! Ang utos natin ngayon sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ako. Huwag ako makabitaw hanggang sa iyong pagdating. Amen! Kasi ang inuutos natin minsan sa mahal na Panginoon, puro sa atin. Hingi ako nito. Bayat lupa. Mahal na Panginoon, binibigyan ka naman. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng sasakyan. Binigyan ka uli. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng pagpapala. Binigyan ka na naman. Natanggap mo na yung material things. How about the spiritual? Amen? Kailangan matanggap mo yung mahal na Panginoon. Panghawakan mo ako hanggang sa iyong pagbabalik. Amen! Kasi pag nakabitaw tayo, nako, ang kaaway, sasaluin ka, nakangiti. Hindi siya nakasimangot. Nakangiti palagi ang kaaway na kapag ang Kristiyano ay nanlalamig. Amen! Kapag ang Kristiyano hindi dumadalo, lagi nakangiti ang kaaway. Amen! Kapag ikaw ay Kristiyano nagrereklamo, ang kaaway lagi nakangiti sa iyo. Pero kapag ikaw ay nagbababling, puspos ka ng Espiritu ng Diyos, ang kaaway lalayo sa iyo. Amen! Dahil ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Ang ating prayer ngayon, mahal na Panginoon Jesus, panghawakan mo ako hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen! Imagine na utusan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Kaya kung nautusan natin ang mahal na Panginoon, pag nandito ako sa gawain, puspusin mo ko ng Espiritu Santo. Amen!
Ang lahat ng bagay sa akin ay baliwala, mahal na Panginoon. Ang kailangan ko yung Espiritu mo. Sapagkat ang Espiritu mo ang nagbibigay kalakasan sa aking paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, gabayan mo ako, pagtubayan mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan niyo sa verse 22, Isaiah 44. From the book of Isaiah, chapter 44, verse 22. I have battled out as a thick cloud thy transgressions, and as a cloud thy sins. Return unto me, for I have redeemed thee. Sa Tagalog, Amen. aking pinawi na parang masingsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos kita. Everybody say praise the Lord. Amen. Yan ay pangungusap na Panginoon sa mga nanghihina, nanlalamig, yung mga inaatake ng kaaway. Amen. Nang sabi diyan, aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalansang, at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos kita. Amen! Yung palang gusto naman na Panginoon kapag ikaw ay nanunumbalik sa Kanya, panghahawakan ka ng Diyos dahil ang kasalanan mo'y napatawad na. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya kung ikaw ay naglilingkod na sa mahal na Panginoon, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 10 taon, maaring nakalampas ka na sa pagsubok, hindi ka dapat matuwa dahil ang kaaway nagbabantay dyan. Amen! Hanggang sa pagbabalik na malapin ang kaaway nagbabantay pa rin. Amen! Kaya ang gusto na malapin noon, kahit ikaw ay busy sa trabaho, busy sa pag-aaral, ano ang pinagkakaabalaan mo, ang puso, ang isip mo lagi nakasentro sa Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya nga sabi ni ating mga pastor, kailangan ng mga anak ng Diyos million times mag-hallelujah, praise the Lord, amen! Habang may ginagawa ka, hallelujah, praise the Lord! Kapag ikaw ay bago matulog, hallelujah, praise the Lord! Everybody say praise the Lord, hallelujah! Kaya iba natin mga kapatid na nananaginip, nasa langit na sila. Kasi nasanay na sila mag-hallelujah, praise the Lord. Yan ang lingwahe ng mga anak ng Diyos sa langit. Amen! Pero yung iba nananaginip, bakit napapaso ako? Bakit magpakainit itong pinalalagyan ko? Hindi kasi nagpupuri, hindi nananalangin, hindi pinadadama kagad yung impyerno. Mainit. Pero dito sa ating gawain, praise the Lord, halos manigas na yung aking mga daliri sa lamig. Praise the Lord! Hallelujah! Malamig ang lugar natin, pero tayo na nandito, mga maiinit na anak ng Diyos. Nagpupuri, puspus tayo na Espiritu ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Dito tayo sa Mateo 5, 3 hanggang 14, Lucas 6, 20 hanggang 23, Mateo 7:21, Lucas 6:39. Dito po, dito po sa aklat ng mga bagong tipan, sa Ebanghelyo ayon kay Mateo sa Kabanatay 5, mga kapitulo 5, talata ay 3 hanggang 14. Amen. Hanggang 13. Dito po sa talatang 3. Amen. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Amen. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Amen. Mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Hallelujah. Mapapalad ang mga may malinis na puso
sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yes, amen! Praise the Lord! Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga gagalak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Hallelujah! Praise the Lord! Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya tayo ngayon mga anak ng Diyos, ang ilaw ng sanlibutan ito. Amen! There is Jesus' light and there is Jesus' light. We are children of God. Tayo lahat ay kaparehas sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kasi anak ng Diyos ay magiging ilaw ng sanlibutan ito. Amen! Ikaw at ako, tayo lahat nandito ay liwanag ng sanlibutan. Amen! Ang ating gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry hindi matatakpan sapagat ang ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Amen! Ipinakita ng Diyos sa sanlibutan ito sa ating mga naliligtas na mga kapatiran at naliligtas pa, nadadagdagan ang ating bilang ng mga naglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi tayo yung ilaw, liwanag ng sanlibutan ito. Amen! Tayo na tayo lumalakad sa ilaw. Kasi ang sabi nga ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Kapag ikaw ay lumalakad sa ating mahal na Panginoon, tamang daan, tamang landas, ang tinatahak mo dahil liwanag siya ng buhay. Amen! Siya ang katotohanan. Dahil pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayay ka ng Diyos sa buong katotohanan. True signs, wonders, and miracles nangyari sa atin. Amen! Ang bawat pinagaling ng Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Ang bawat pinagpala ng Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Ang puspos sa Espiritu ng Diyos, magsabi, praise the Lord! Yang mga tanda na yan, yan ay nasa ating banal na gawain. Amen! Nagbago tayo, pinagaling tayo, pinagpala tayo, puspos tayo ng Espiritu ng Diyos kasi tayo ngayon ang ilaw ng sanlibutan ito. Amen! At asin ng sanlibutan ito. Amen! Pero delikado yung mga asin na nawawalan ng lasa. Yung tumatabang sa paglilingkod sa Diyos. Hindi na sila nagiging pang-alat. O, delikado yan. Yan ang nandyan, oh. Sabi dyan sa verse 13, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung asin ay tumabang, ay ano ang ipangpapaalat? Wala nang ano pang mangkabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Yun ang mga nangyayari sa mga Kristiyanong nagpapabaya. Nakamtan mo nga yung kayamanan. Nakamtan mo na yung mga pagpapala na utusan mo ang Diyos. Tapos, pinabayaan mo pa ang paglilingkod mo sa Diyos. Delikado. Amen! Mawawala na ng alat ang paglilingkod mo sa Diyos. Ano yan? Tatabang ka na ng tatabang. Miyerkules, ayaw mo na dumalo. Kahit wala kang ginagawa, dahil tumabang ka na, tinatamad ka na. Overnight, hindi ka na nag-overnight. Biyernes, hindi ka na nakakadalo. Ang iniisip mo, kami-kami lang din na nagkikita doon sa gawain eh.
Yung mga nagpapaawit, sila din ang sila. Yung mga Bible reader, sila din ang sila. Mga instrumentalist, sila lang din eh. Ano yan? Nawawalan ka na ng gana. Kasi pinababayaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Buti na lang ang preacher, papalit-palit dito sa Dubai. Amen? O, dinabibigyan namin kayo ng pagkain na minsan matabang. Kayo maglagay ng asin. Para may panlasa. Amen? Pag matamis, huwag naman sobrang matamis, magkaka-diabetes. Kailangan katamtaman lang. Amen! Ngayon, pag naglilingkod ka sa Diyos, umati ng Merkules, Biyernes, Linggo, at meron pang Bible study. Ano na yan? Magic sarap. Sumasarap ng sumasarap ang paglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi ka lugi. Amen? Imagine, sumarap ng sumarap ang paglilingkod mo sa Diyos kahit na may pagsubok, kahit na may pag-uusig. Yan ay nasa Biblia na nabasa natin. Amen? Bakit? Dahil malaki ang gantimpala sa langit na naghihintay sa atin. Amen! Yan ang sabi ng verse 8, memory verse nga ng mga children's choir natin yan. Sa Holy Supper natin. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen! Imagine, malinis lang ang puso mo, makikita mo ang Diyos. O di wala kang heart attack. Amen! Walang bara ang puso mo. Amen! Dahil malinis ang puso mo, makikita mo ang Diyos. Makikita natin ang mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Lucas 6:20, 21 hanggang 23. Matthew chapter 7, verse 21. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Luke, chapter 6, verses 20 to 23. Hallelujah, praise the Lord. And he lifted up his eyes on his disciples and said, Blessed ye poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. Amen. Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of Man's sake. Rejoice in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. Amen! For in that manner did their fathers unto the prophets. Hallelujah, praise. Amen! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Hallelujah! Mapapalad kayong nangagutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Amen! Mapapalad kayong nagtangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kaputan ng mga tao, at kung kayo'y iwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masama, dahil sa anak ng tao. Magala kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayong ding paraan, ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Praise the Lord. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya kung nakikita niyo yung ating mga Bible reader, yung mga nagpapaawit dito sa ating gawain, mapalad kayo, may nag-aasikaso ng gawain. Amen! May Bible reader tayo, may mga instrumentalist tayo. Mapalad tayo, bakit? Diyan sila nilagay na mahal na Panginoon para magamit na mag-asikaso ng gawain. Amen! Nagcha-challenge nga ako sa kanila, nagtatrabaho pa sila. Pagdating sa gawain, maaga sila.
Hindi kayo nag-amen, ha? Maaga sila. Sa susunod, wala nang late dyan. Maaga na talaga yan. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa paglilingkod natin sa Malapinon, lahat tayo may gantimpala. Yan ang mga nababasa natin. Amen! Blessed pala tayo sa sanlibutan ito. Amen! Kaya ang sabi ng Mateo 7:21, hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Amen! Kaya mapalad tayo na nandito. Bakit? Sinisikap natin sundin ang kalooban ng Diyos. Amen! Pag sinisikap mo na magawa ang kalooban ng Diyos, malapay no pagpalain mo ako, malapay no pagalingin mo ako, malapay no ingatan mo ako, lagi ko madama ang presensya mo dahil ang aking sandata. Amen! Nautusan mo man na Panginoon sa maliit na bagay, sa small, medium, large, nautusan mo man na Panginoon, hindi niya bibiguin ang kanyang mga anak. Everybody say praise the Lord! Sa maliit na bagay, binigay ng Diyos ang pagpapala. Hanggang sa lumaking pagpapala, hanggang sa mga mala na marami binigay ng Diyos, yung pakayang Espiritu ng Diyos hindi ibibigay sa atin. Everybody say praise the Lord! Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapalakas sa atin. Amen! Yan sabi ng Biblia, lahat na pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Uri na ating pinakamamahal na Jesus. Remaining 2 verses. Chapter 6:39. Luke chapter 6:39. Psalms 101 or 103 verse 1 up to 5. The Gospel according to St. Luke, chapter 6, verse 39. And he spoke a parable unto them, Can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the ditch? Sa wikang Tagalog, at sinabi naman niya sa kanila, ang isang talinghaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag, di baga sila magbubulid, kapwa sa hukay? Hallelujah! Amen! Tingnan niyo kung ang ating parents in the Lord hindi ginamit para sa ating kaligtasan. Masasabi natin, bulag sila sa katotohanan. Yung bulag, pag nag-akay ng kapwa niya bulag, mahuhulog sa hukay. Pero tayo, nakita natin ang himala, nakita natin ang pagbabago, nakita natin ang mga katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Nandito tayo sa malayong lugar. Ang ating sinasambay Diyos na nasa langit. Amen! Dahil tinuro nila sa atin sambay ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen! Hindi sila bulag sa katotohanan, kundi tinuro sa atin ang buong katotohanan. Kaya ang sabi ng John 8:32, pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Everybody say praise the Lord! Signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Kaya ang salita ng Diyos na nasa ating gawain ay katotohanan. Gospel is the power of God unto salvation. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. From the book of Psalms, chapter 103, verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and Hallelujah. all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender Hallelujah. mercies, who satisfieth thy mouth with good things, and that thy youth is renewed like the eagles. Sa Tagalog, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, Amen. at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Thank you, Purihin mo ang Jesus. Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen. Na Praise the siyang Lord. nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit, na Hallelujah. siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kaawaan,
na siyang bumubusog ng iyong bibig na mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Amen! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Kaya sa paglingkod natin sa mahal na Panginoon, lahat tayo nandito, naghihintay na sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya tayong lahat ng mga anak ng Diyos, palaging magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Dahil sa iyong pagdalo nandun, madadama mo ang presensya ng Diyos. Mapupuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Amen! Eh ano ang sabi niyan? Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At ano na sa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Huwag mong kalimutan ang mabubuti niyang ginagawa. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Na siya nagpapatawad na yung lahat na makasamaan. Na siya nagpapagaling na yung lahat ng mga sakit. Na siyang tumutubo sa iyong buhay sa pagkapahamak. Na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandang loob at malumani na kaawaan. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay. Everybody say praise the Lord! Kaya sa lahat ng anak na ng Diyos nandito sa ating banal na gawain, katulad ng sinabi ko, ang pagdalo natin ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, yan ay kumpletong pagkain ng ating kaluluwa. Amen! Dahil ang Word of God na pinapangaral sa ating gawain, yan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Gospel is the food of our soul. Everybody say praise the Lord! At the same time, water of life. Yan ang kailangan natin. Amen. Pag nabubusog ka, na kinakain mo yung masarap, natutuwa ka. Amen. Everybody say praise the Lord. Pagkatapos iinom ka, damang-dama mo ang kabusugan na yung pagkain. Ganon din, pag ikaw ay nasa gawain ng Diyos, nadama mo ang presensya ng Diyos. Busog na busog ka. Dahil anak ka ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating maminama ng mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga bahay, sa lahat,